Mag-iingat ka dahil ang evil eye na akala ng maraming proteksyon ay maaaring simbolo pala ng paniniwalang taliwas sa katotohanan. Isa itong uso sa kultura pero ang ugat nito ay mas komplikado at mas delikado kaysa sa inaakala mo. Napansin mo na ba ang simbolong ito? Ito ang tinatawag na evil eye charm at pinaniniwala ang nagbibigay proteksyon laban sa malas. Ngunit saan nga ba ito nagmula at totoo ba talaga ito? Nag-ugat ang paniniwalang ito sa sinaunang Mesopotamia, Greece at Turkey. Umusbong ang paggamit ng mga simbolong ito bilang proteksyon laban sa inggit at sumpa. Sa pagdaan ng panahon, naging bahagi ito ng kultura, tradisyon, maging sa panahon natin ngayon. Isa na rin itong kasangkapan ng fashion. Gaano ba ito katotoo? Sa panahon ngayon, lalo na sa TikTok at social media, maraming kabataan ang naniniwala sa bisa ng evil eye charm. Ipinapakita ito bilang proteksyon laban sa bad energy, anxiety, at inggit ng iba. Para sa ilan, simbolo ito ng seguridad, isang modernong amulet na sinusuot sa katawan. Pero ano naman ang masasabi ng Biblia tungkol dito? Bilang isang Pinoy, karamihan sa atin ay mga Kristiyano at ang reference ng pananampalataya natin ay ang Biblia. Totoo naman na may babala ang Biblia sa evil eye o masamang mata. Tinutukoy dito na mag-ingat tayo sa mata ng tao na may matinding inggit, galit at mapanirang gawi sa kapwa. Hindi lang sumasang-ayon ang Biblia sa paniniwala tungkol sa charm na ito. Itinuturing kasi ito bilang simbolo ng kasamaan, kasangkapan ng witchcraft at kulto. Nais lang ng aklat na ito na mag-iingat ka at sa Diyos mo lang iaasa ang proteksyon at tiwala, hindi sa mga anting-anting na ito. Totoo, may mga taong naiinggit, hindi masaya sa tagumpay ng iba at minsan tahimik lang na naghihintay ng pagkakamali. Dahil dito, umusbong ang paniniwala sa mga simbolo gaya ng evil eye charm bilang proteksyon. Pero ang tanong, proteksyon ba talaga ito? Ano ba ang aral dito? Hindi naman natin kailangang matakot o magpakulong sa pamahiin. May karapatan tayong ipagmalaki ang pinaghirapan natin, pero may responsibilidad din tayong alagaan ang sarili sa pagbabahagi, sa pananaw, at sa intensyon. Hindi lahat kailangang paniwalaan at hindi lahat kailangang ipakita.